Gitna nga ng usap-usapan sa pagpapalit ng liderato sa Kamara, naaktuhan ng media ang paghahakot ng ilang gamit mula sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Kagabi nang mavideohan ang... Yan o, pagkutsa, yan o. Nilabas na yung napakalaki niyang pangalan kasi laki ng mga kinulimbat niya. O, ayan o, saan ka mamakita ng ganyang kalaking nameplate po? Usually, mga ganyan lang yan. Pero yun sa kanya, isang buong lamesa. Buhayang-buhaya talaga eh. Ilang tauhan na bit-bit ang isang desk nameplate. Nakasulat dyan ang pangalan ni Romualdez. Bukod dyan, hinakot din nila ang... Yan o, pucha, nandyan na yung mga pera siguro. Oo, ayan na, kahadiyero na yata yan. Baka nandyan na yung mga bilyon niya. isang refrigerator. Wala pang pahayag ang tanggapan ni Speaker Refrigerator. Buksan mo yung refrigerator, baka pinapalamig yung mga pera. Romualdez tungkol dito. Kaugnay pa rin po. Laki ng frigidaire gutom na gutom Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos. Ayan mga bossing. Hello. Magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong kupal na vlogger sa balat ng YouTube, Boss D at your service. At pasasakatin na naman natin ang atay, balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal, animal, buwisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buho, mga hindot, palamunin, sinto-sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, korakot, magnanakaw, sindikato, koratong baliling, mga demonyo, satanas, hudas, barabas, hestas. Another day, another uratan session. Again with yours truly, Boss Dada. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood, nagla-like, nagsusubscribe, nagsishare ng ating channel at ng ating mga videos dito sa ating channel. Thank you very much. Kamusta naman ang buhay-buhay? Hump day today. Today is Wednesday. Oo, when you say Wednesday, they say it's hump day. Hump day is supposed to be the longest and the boringest day of the week. Sabi nila it's a hump. Wednesday. Pagka kasi midweek to Pag ikaw daw ay nakalagpas na dyan, para daw siyang bug, tapos dara-diretso na weekend na. So pagka ikaw daw ay nakalagpas na ng Miyerkules, feeling mo weekend na yan, no, diba? Sangka pa, may paliwanag pa. Binabati natin ang lahat ng ating mga tagapanood sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga tagapanood natin sa Amerika, Canada, Latin America, sa Pacifica, lahat ng mga kababayan natin sa Middle East, syempre mga OFW sa Europe, and of course sa kontinenteng Asia. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay kayo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ano ba ang mga pag-uusapan natin ngayon? Ako po, ay balitang-balita mga bossing na magkakaroon na raw ng rigudon sa Kongreso. Hoy, may rigudon daw sa Kongreso, ha? Ano ba to? Para sa inyo, maganda ba ito? Ito ba ay pangit? Ito ba ay makakabuti sa bayan natin? Ano ba? Anong bang ibig sabihin nito kapag ba nawala sa posisyon, nawala sa speakership, yung punyetang si Martin Romualdez ano ba? Safe na ba ang Pilipinas mula sa magnanakaw? Sino ba ang kanilang ipapalit? Yan ang malaking question mark mga bossing. Pero katulad ng ating sinasabi, bago kayo mag-comment dyan, mag-subscribe muna kayo and hit the notification bell para tayo po ay maging updated sa lahat ng mga balita sa Bayang Pilipinas. Currently, we are 207,076
subscribers. Ayan, lambing lang, mag-subscribe tayo. Para mas lumaki pa yan. Mas dumami pa tayo sa kulto ni Boss Dada. At mas marami, mas malayo ang marating ng ating mga pangungupal dito sa YouTube. Ayun nga, may mga bali-balita. Napapalitan na si Speaker Martin Romualdez. Siya daw ay nagpunta kay Bongbong. Siguro nag-uusap yung dalawang magpinsan na tanga. Tapos sinabi siguro na, saan? Pinsan? Tangina, kung ako sa'yo, mag-resign ka kaysa ako mag-resign. Pag ako nag-resign, yari, si Inday Sara, presidente, putangina, mas problema natin dalawa. O mabuti pa, ikaw mag-resign. Total naman, ikaw naman yung magnanakaw sa atin dalawa talaga. Kaya kung ako sa'yo, magano ka na, pahinga-pahinga ka na para lang yung mga tao, kasi konti na lang, susunugin na tayo ng mga Pilipino. Konti na lang, luluuban na nila yung mga bahay natin at yung mga nanakaw natin, baka makuha pa sa atin. Kaya pinsan, please lang, mag-resign ka na. Siguro nagpunta dun yung pinsan niya, ano mo naman ako, tulungan mo naman ako. Tulungan mo naman ako, Brad. Pinsan, tulungan mo naman ako. Sabi niya, hindi na kita matutulungan, dami na naninakaw mo. Paano pa kita tutulungan? Tangina, inubos mo eh. Yung nanakawi, yung ninakaw ng tatay ko, ninakaw nyo lang ng ninakaw nyo lang ng 3 taon. Ilang dekada ninakaw ng tatay ko yan, ninakaw nyo lang ng 3 taon, walang hiya kayo eh. Sobra-sobra naman kayo, Diyos ko po. O, mabuti na lang talaga kasi ito si Speaker Romualdez. Noong panahon ni Pangulong Duterte, kasama sana yan sa term sharing eh. Oh, natatandaan niyo yung term sharing na kwentuhan nila sino ba to? Si Alan Peter Cayetano, si Alan Lord Velasco. Kasama sana sa term sharing yan si Martin Romualdez, buti na lang. Buti na lang hindi siya binigyan ng term sa Kongreso, kung hindi noon pa lang sinira niya na Pilipinas. Oo. At ayun, ano na nga, simulan na natin kaagad. Oo, na bali-balita patungkol dito sa pagpunta nitong si Romualdez diyan sa pinsan niya. Oo. Sige, tingnan na natin kaagad dito sa balitang ito para mabilis. Ayan, ito mga bossing. Sige, pagpahingay na natin tong kanta natin at panoorin natin itong balitang ito ng TV5 tungkol sa pagpunta nito ni Romualdez sa kanyang pinsan. Ewan ko, baka magpapasaklolo, baka luluhod, tapos magmamakaawa na isalba siya. Oo, siguro sabi, pinsan, may binubuo ka daw na na commission na. Siguraduhin mo, iilag mo sa akin yan. O, para makailag sa'yo, lumayas ka na. Oh, kasi delikado ka. Ikaw ang patutunguhan ng lahat. Putang ina niyan. Lahat nilaglag na si Saldico. Alam naman natin na ikaw ang nag-weaponize kay Saldico. Oh, hindi naman yung gagawin ni Saldico kung walang bas-bas mo. Kaya kung ako sa'yo, mag-wheelchair ka na din, maglagay ka ng neck brace, tapos umalis ka na rin sa Pilipinas. Kamakailan kasi mga boss, kamakailan sumisiklab yung mga malulupit na mga mga rally. May mga rally ang mga makakaliwa, may mga rally ang mga Duterte supporters, tapos may rally pang magaganap sa Sabado. Sabado ba? Sa Linggo? Sa Sabado. Tama, Linggo. O may rally pang magaganap na malaki sa Linggo ng mga hip-hop. So hindi natin alam kung ano mangyayari dahil yung rally daw na yun, nakamaskara daw lahat. Kaya na pag nakamaskara lahat, para may mga gagawing masama yan, para hold up na eh. So siguro doon sa rally diyan sa may Bataasang Pambansa, marami na ring mga retired uniformed personnel or retired military personnel na nagpunta at nagsuporta. Marami rin mga GCs, itong mga PMAer na ito. Maraming mga GCs, itong mga sundalo na ito. At sa mga GC nila, talagang nagpapakita na sila ng suporta, ng pagpapalit ng liderato dyan. Actually, hindi nga lang sa Kamara eh. Kahit sa Pilipinas, gusto nila mapalitan yung liderato dahil tanga-tanga yung presidente eh.
hindi naman lalaki talaga itong problema na ito kung upfront ang presidente sa pagsugpo ng korupsyon. Pero saan ka mo makakita? Paano ba naman siya magiging anti-corruption kung yung pinaka-corrupt na pamilya na presidente sa kasaysayan ng politika sa buong mundo, yung tatay niya? Anong gagawin ni Bongbong? Kung talagang seryoso si Bongbong Marcos na labanan ng corruption, dapat unang-una na ginawa niya, binayaran niya yung estate tax niya. Dapat, aside from the bayaran yung estate tax, isinoli niya yung mga ninakaw ng pamilya nila. Pero di ba wala? Ibig sabihin, walang kwenta itong corruption, corruption war nitong Bongbong Marcos na ito dahil sila yung pinaka-corrupt. Sila ang pinaka-kurakot na pamilyang politika sa buong mundo. Sa buong mundo, Tingnan ninyo. I-chat GPT nyo. Hanapin niyo yung pangalan ng tatay niya. Tingnan nyo kung gaano yung karaming pera ninakaw nila. Hindi naman hindi naman mga bilyonarong mga ulol na yan. Yung mga sinasabi nilang ginto-ginto, pukin ng ina, hindi naman totoo yan. Niwala kayong totoo yan, putya yan. Magaling lang talagang gumawa ng urban legend yung pamilya na yan. Para mailagay sila doon, no? Wala sila sa listahan ng mga pinakamayayaman na tao sa buong mundo. Paano silang naging ganyang karami pera nila? Mga magnanakaw. Mga magnanakaw ang mga Marcos na yan. Mula mo sa lolo hanggang sa mga pinakaapo, puros mga angkan ng magnanakaw yan. Kaya wag kayo maniniwala dyan sa matatapos ang korupsyon sa panahon ni Bongbong. Putang ina, lumami nga ang korupsyon ng panahon niya. It just shows na corruption magnet talaga itong pamilya na ito. Itong Romualdez, Araneta, itong mga Marcos. Talagang mga pamilya ng mga magnanakaw yan. Di umano. Di ako nagsabi niyan, the history books will tell us na talagang itong mga pamilya na ito yung talagang lumapastangan sa atin. Okay nga lang sana lapastanganin tayo ng ibang lahi, pero lapastanganin tayo ng sariling lahi. Yan ang hindi katanggap-tanggap. Ito, pakinggan natin itong pagngaw-ngaw. Pagnawa, papalitan na daw si Romualdez dyan sa Kongreso and wala daw kasing session bukas. So ngayon talaga magkakaroon ng palitan yan. Sige, pakinggan natin. Balitang papalitan na bilang speaker si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, may katotohanan ba itong mga balibalitang ito? Yes, Jiggy, ilang araw nang kumakalat itong usap-usapang papalitan o magbibitiw bilang House Speaker si Congressman Martin Romualdez. Wala pang nagkukumpirma nga kung totoo yan, pero ayon sa ilang source ng News 5, nagtungo raw itong si Romualdez sa Malacanang para umano makipag-usap kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayan na. Makapag-usap, siguro makapag-strategize, di ba? Sabi ko nga sa inyo kung ito si Bongbong Marcos, totoo yung kanyang fight against corruption, puta hindi niya harapin yung pinsan niya. Ba't niya harapin? Kasama. Ako yung nagpapaimbestiga, tapos ikaw yung pwedeng imbestigan, tapos mag-uusap tayong dalawa. Nilolo ko lang tayo ng mga ulul na ito. Pero it's a good news na mapapalitan at napalitan na ito si Romualdez. Ibig sabihin, putang ina, wala na talaga. Takot na talaga sila. Wala na. Yung pag-asa nito ni Martin Romualdez, mantakin mo pinatalsik siya bilang presidente ng mga congressman. So paano pa siya magpipresidente sa 2028 kung dito pa lang sa Kongreso sinuka na siya ng taong bayan? Yan ang sinasabi nating karma. Karma yan, mga bossing. Karma yan kasi sino ba ang nagbisto sa mga pagnanakaw nila? Because kung hindi gumalaw ang Diyos, mas marami pang mananakaw mga yan. Mantakin mo ang galing talaga ng Panginoon. Gumalaw siya talaga para mabisto itong mga hayop na ito. Paano? Ayun, nilagay niya doon sa speech ni Bongbong Marcos noong 2024, SONA, yung flood control. Ganon kagaling gumalaw ang Panginoon. Isinulat niya, ginamit niya yung tatanga-tanga na scriptwriter ni Bongbong. Ginamit ng Panginoon yon para isulat doon. 5,500 flood control projects.
at saka yung mga koleksyon ng basura, di ba? Ganon eh. Ang yabang niya eh. Hindi ba? Habang binubugbog nila etong Kingdom of Jesus Christ last year, nagso na yung ulol na yan. Tapos sabi niya, 5,500 flood control project has been finished. Pinagyabang niya yun. Oh, galaw ng Panginoon yon. Bakit? Kinaumagahan bumaha. Kinaumagahan laganap ang ulan. At ang dami-daming tubig na naipon tapos bumaha at saka doon na nagsimula. Anak ng tinapay ka. Nangako ka ng flood control project tapos walang flood control tapos biglang sinabi niya na may flood control, no overwhelm lang. May flood control, nabangga lang ng barko. Tignan mo kung gaano kasinungaling ang putyan bongbong na yan. So doon pa lang malalaman mo na gumalaw talaga ang Panginoon para ibisto sila. Hindi to science, hindi mo may explain. Kung ano yung ipinangako, doon mismo sumablay. Malaman-laman natin noong sumablay yung flood control projects na sinasabi niyang 5,500, nung tiningnan ng mga magagaling na mga Duterte supporters, 1.5 billion per day ang ginagastos natin para sa flood control project. Doon na. Naglabasan na ngayon yung mga investigador, mga expert, social media, at talagang pinatotohanan, naku po, itong flood control, ito yung isang source of corruption talaga. Hindi natin alam yun. Hindi natin alam yun until nagsalita si Bongbong Marcos about it. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi naman pinag-uusapan ng flood control projects eh. Di ba? Infrastructure, alam natin. Pero flood control projects, medyo hindi natin alam yan. Nagkaroon lang tayo ng idea noong gumalaw ang Panginoon at ipinilabas sa bibig ni Bongbong yung flood control project. Tapos biglang kinaumagahan, bumaha. Tapos nung in-interview siya, hindi niya alam ang gagawin niya. Hindi niya alam ang gagawin niya. Nagsinungaling pa siya, meron daw. Nabangga lang ng barko, meron daw. No-overwhelm lang, anak ng tokwa. Ayun na nga. So, fast forward, eto na tayo. Meron na tayong, sa loob lamang ng isang taon, nakita ninyo yung bilis ng galaw ng Panginoon. Ayan, isa na nalagas. Si Romualdez nalagas. Nalaman lahat ng pagnanakaw ni Romualdez, lahat ng pagnanakaw ni Zaldico, lahat ng pagnanakaw ng small committee, ng BICAM, lahat na ungkat yan. Kaya sabi ko nga unti-unti lumalakas na tayo. Si Inday Sara, unti-unti kinatatakutan na ng mga congressman. Ang lakas nito. Ang lakas nito ni Romualdez. Mantakin mo, presidente mo, pinsan mo, tapos siya ang pinakamakapangyarihan sa Kongreso. Ang daming binusog sa pera niyan. Ang daming pinataba niyan sa Kongreso dahil sa kakabigay ng pera niyan. Nagbabayad pa ng mga vlogger yan. Nakita niyo yung mga bumabaliktad na mga vlogger na binabayaran daw nila. O kita mo, ang daming ginawa nito para lang mahalin siya ng tao. Tapos pinatalsik. O ibig sabihin, Romualdez, nagsayang ka talaga ng pera. Ngayon, ito masaklap. Pagka hindi ka na Speaker of the House, putang ina, you are vulnerable. At sigurado ko, may investigation. Ewan ko lang kung totoo yung investigation. Pero if not now, sure ako na yung susunod na administrasyon will go after yung mga corruptions nitong Zaldico, itong riding in tandem na to. Itong Zaldico at saka itong Romualdez na to. Oo. Ayon nga doon sa ating mga source, kabilang daw sa posibleng options ni Romualdez ay manatili sa pwesto, mag-leave of absence o mag-resign. Wala pang detalye tungkol nga doon sa sinasabing pulong sa palasyo. Wala ring kumpirmasyon mula kay Romualdez at Malacanang. Jiggy. At Marian, doon sa source mo, nabanggit ba niya kung bakit kailangan pang konsultahin ni Romualdez si PBBM, gayong may separation of powers naman sila? Jiggy, hindi nga malinaw kung ano ba talaga mismo yung pakay ni Romualdez sa pagpunta niya sa palasyo. Pero malinaw naman din na may separation of powers yung ehekutibo at lehislatibo. May paliwanag naman si Navota City Representative Toby Chanco kung bakit kailangang konsultahin si Pangulong Marcos tungkol sa liderato ng Kamara. Pakinggan natin ito.
alam naman natin realidad ng speakership, di ba? Wala naman yung pinaka-importanting numero, wala naman dito sa loob ng House of Representatives. Let's accept that fact. The most important vote is not Kaya hindi nila kaya to si Toby Chanco, because si Toby Chanco konektado yan kay BBM, and may utos yan si BBM kay Toby Chanco na kanain ng kanain talaga to si Saldico at saka itong si Romualdez. Oo, kaya nga ito si Romualdez pumunta na sa kanyang pinsan siguro to ask personally, may tiwala ka pa ba sa akin? Sabihin siguro ni Bongbong, putangin na mo, ang dami mo ninakaw, hindi mo ko binahagian masyado. Konti lang binigay mo sa akin eh. Oh, wala na akong tiwala sa iyo. Gawa na tayo ng bagong magnanakaw na speaker dyan. Di umano. inside the House of Representatives, di ba? Where is it? Hindi, it's out of respect. Di ba walang gagalaw dito because out of respect doon sa Malacanang. Di ba? So, yun naman iniintay ng lahat, di ba? Kung ano yung, siyempre lahat naman kami, we are supportive of the President. At Marian, sino daw ang pinakamatunog base sa naririnig mo dyan sa Kamara na pwedeng pumalit kay Romualdez? Jiggy, ay nga doon sa ilang source, kabilang doon sa mga matunog na maaring pumalit kay Romualdez kung sakali ay si Isabela 6th District Representative at House Deputy Speaker Faustino Boji D. Kapartido ni D si Pangulong Marcos sa Partido Federal ng Pilipinas. Lumulutang din yung pangalan ni na House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Kaya pala ang ingay-ingay ni Puno eh. Oo, lumulutang din pala yung pangalan niya eh. Pero mukhang yung Boji D ang naging bagong speaker. Buti nga dito sa Puno na to. Masyadong epal, tanda-tanda na epal pa. At Bataan, 2nd District Representative Albert Garcia na pareho pong taga-National Unity Party. Kasama nga rin sa umunoy matunog na magiging speaker ay si House Senior Deputy Oh, nako, kung yan ang magiging speaker, puta, mas doble pag nanakaw niyan. Ang dami nang di umanong mga kinurakot na ito sa Quezon. Di umano ha. Oo, dami na nga di umanong kinurakot dito sa Quezon, tapos gagawin yung Speaker of the House siya, pucha yan. Ito yung mga nangako na magpapa-hair follicle drug test kapag humarap si BP Sara sa pagdinig sa Kongreso eh. Humarap si BP Sara, hindi naman nagpa-drug test tong mga animal na ito. Oo. Speaker at Quezon Representative JJ Suarez wala naman sa lakas CMD na kapartido ni Romualdez. Jiggy. At meron ka bang napapansin na kakaiba sa sesyon ng Kamara kanina? Jiggy, napansin natin kanina nga na nag-resume tapos biglang nag-suspend yung sesyon kanina. Pagbalik, mabilis din itong natapos. Hindi nga umabot do sa 20 minutes yung sesyon at bukas raw sila babalik 3:00 ng hapon. Yan muna ang latest. Yan, oh. So, ayan, ang ginawa ni Romualdez, pumunta siya sa kanyang pinsan. At alam nyo ba ano nangyari pagpunta niya sa kanyang pinsan, mga bossing, ha? Ito ang nangyari pagpunta niya sa kanyang pinsan. Sige, iano ko lang, i-prepare lang natin to, ha? Ito ang nangyari, mga bossing. Palakpakan. Pakinggan natin itong balitang ito, ha? Romualdez, bababa sa pwesto bilang House Speaker. Ayun na nga. Yun na napag-usapan nila. Buwaba ka na, putang ina, kaysa dalawa tayong mayari dito. Ikaw muna. Magsakripisyo ka na, total mataba ka na, marami ka na ninakaw, ang daming bahay sa BGs, ay sa tayo na. 12 daw, di umano, bahay nito dyan sa may, sa may Forbes Park. Putang ina yan. Alam nyo ba bawat property dyan sa Forbes Park kung magkano? Walang bumababa ng 100 million pesos na property dyan. Lupa pa lang dyan, ganyan na presyuhan. Tapos, kaya nga, di ba, sinabi sila na may pinapagawang bahay dyan, 1 billion worth. Bahay lang yun, ha? Tapos, kasi meron akong isang napuntahan na bahay dyan. Isang mayaman na Chinese yun. Mayari na marami aeroplano. Grabe yung bahay, yung upuan nila. Yung upuan nila na 2 milyon upuan lang. Ganyan katindi yung mga property dyan. Kaya nga natatandaan nyo nung si
Mami Junisha, binilan ng bahay ni Pacquiao dyan. Pucha, galit na galit yung homeowners. Pinasok na daw sila ng mga Bisaya. Gago talaga. Oo, walang hiya talaga mga mata pobre tao dyan eh. Dyan sa may Forbes Park na yan. Takin mo, 12 daw bahay niya dyan. Kung 12 times 100, tayo na isip mo, 12, 100, billion sa bagay. Bahay nga lang, billion na eh. Kung ano pa kaya, o ganun kayaman. Paano naging ganun kayaman to Romualdez na to? Hindi ba? Sa loob lamang ng 3 taon, biglang naging ganun siya kayaman? O, dyan mo makikita talaga na naging rampant ang corruption ngayong panahon na ito. Ito, pakinggan natin. Ano ba nangyari pagkatapos niyang pumunta sa kanyang pinsan? Sa gitna nga ng usap-usapan sa pagpapalit ng liderato sa Kamara, naaktuhan ng media ang paghahakot ng ilang gamit mula sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Kagabi nang mavideohan ang Yan o, pagkutsa yan o. Nilabas na yung napakalaki niyang pangalan kasi laki ng mga kinulimbat niya. O, ayan o, saan ka mamakita ng ganyang kalaking nameplate po? Usually, mga ganyan lang yan. Pero yun sa kanya, isang buong lamesa. Buhayang-buhaya talaga eh. ilang tauhan na bitbit ang isang desk nameplate. Nakasulat dyan ang pangalan ni Romualdez. Bukod dyan, hinakot din nila ang Yan o, pucha, nandyan na yung mga pera siguro. Oo, ayan na, kahadiyero na yata yan. Baka nandyan na yung mga bilyon niya. tila isang refrigerator. Wala pang pahayag ang tanggapan ni Speaker Refrigerator. Buksan mo yung refrigerator, baka pinapalamig yung mga pera. Romualdez tungkol dito. Kaugnay pa rin po Laki ng frigidaire gutom na gutom Oh, ang daming laman Anong mga laman yan? ng balitang yan, kumpirmado na raw na magbibitiw sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez ngayong araw. At live mula sa Kamara, nasa frontline ng balitang yan. Alakpakan. Ayan, so that's one. Confirmed, nagbitiw, magbibitiw. Si Boji D ang ipinalit at congratulations Bayang Pilipinas. Somehow nagbunga yung ating mga pangungulit sa social media, yung ating mga pag-expose sa mga kabulastugan nitong Zaldi ko na ito at saka itong si Martin Romualdez. Yung mga magagaling mag-imbestiga, yung mga whistleblower, congratulations, maraming salamat sa inyo. This is one step para ipakita na wala na talaga tong ano na to, administrasyon na to. Papunta na yan sa impyerno. Again last 3 years ito. Sa huling 3 taon nangyari itong mga ganito. Ibig sabihin talagang pahina na sila ng pahina. Sooner or later, si Bongbong isa na rin yan sa bababa. Sooner or later, si Bongbong isa na rin yan sa iimbestigang hayop na yan. At lahat ng mga kasapakat nila. And siguro naman magtatanda na Pilipino, wala nang Marcos na iboboto kahit sino. Si Marian Enriquez. Sa Marian, bigyan mo na kami ng update tungkol nga sa mga nangyayari dyan sa Kamara. Alam na raw ni House Speaker Martin Romualdez kay Pangulong Bongbong Marcos na mag-BPQ na nga siya sa pwesto ngayong araw. Pinumpirma nga yan mismo ni House Speaker ang Dipolo ay napipulit daw ni Romualdez ang party leaders sa Kamara at para nga i-anunsyo yung desisyon. Ito'y para daw maharap na rin daw ni Romualdez. Kumikis pa. Pwede ba maglaplapan dyan sa Kongreso? Kasi mag-aasawa tapos sila mga congressman. Saan ka na mamakita ng ganyan, pucha yan? Ginawa nilang parang tahanan talaga nila. May nanay, may anak, may tatay. Naglalaplapan pa sa sa Kongreso. Unethical yan Hindi ba? Halimbawa ako, nasa opisina ako, girlfriend ko yung isang empleyado. Pag nagkita kami sa opisina, maghahalikan kami. Mali yan, sir. Mali yan. Ang mga aligasyon at paratang sa kanya tungkol sa anomalya sa flood control projects at iba pang issue. Ayon pa kay Puno, nag-uusap pa ang party leaders at alam nila ay magli-leave of absence. Paano na yan? Ay yabang-yabang pa naman nito. Lagi siyang nandoon sa mga military. Pucha, nagmamarcha rin siyang ganun. Para siyang yung supreme leader ng Korea. Diba? Sumasaludo pang ganyan. Ulol na yan. Paano na ngayon, Martin? Putang na normal na congressman ka na lang mula sa bulok na probinsya mo. Ang dami-dami mo pa namang caretaker ka pa naman na napakaraming probinsya noon.
Wala naman nangyari sa mga probinsya na yan. Diyos ko pong yabang-yabang yung mga ganyan. Yes. Tapos nakikipag-meeting sa mga sundalo. Anong pakiramdam ng tinabla ka? Kasi pati mga sundalo parang sa nakikita nga natin, waiting lang yung mga sundalo na talagang dumami yung mga tao na magrarally. Kapag ka na-achieve daw yung dami ng tao na ine-expect nila, balita ko yung mga militar. Balita ko lang yung mga militar at least yung mga retired military personnel, na sila ayaw na nila sa pamahalaan Balita ko yung mga aktibo, baka bumaliktad na rin. Isang dapat si Romualdez, pero tinuloy niya na raw pala ang planong pag-alis. Dagdag pa ni Puno, 3 linggo na raw pinag-iisipan o nababanggit ni Romualdez ang kagustuhang bitawan ang pwesto. Katunayan, noong Sabado raw ay tila nagpaalam na siya kay Puno. Kwento ni Puno, sinabi ng Romualdez na oras na para tumabi at nagpasalamat daw ang speaker sa suporta. Narito ang Oras na talaga. Dami nyo na nakuha Dami nyo na nakulimbat Oras na. Ubus na Na ng pera Putang ina, lugmok na tayo sa utang It's about time na i-enjoy na yung kaperahan na nakuha. Tama? hayag ni Congressman Puno. Alam namin kasi magli-lead lang siya. Pero ang kwento niya sa amin kahapon nung pinag-iisipan niya nung bago siya pumunta sa Malacanang, sabi niya magbibitiw na lang siya ng completely para hindi sabihin na nag-iele pa siya, na baka babalik rin lang yan, mga ganun, no? Na tutuloy pa rin niya pag-impluensya ng House. Sabi niya, tatabi na lang daw siya para maharap niya lahat ng mga akusasyon, mga chismis, mga kung ano mga paratang sa kanya hinggil dito sa mga Talaga haharapin tingnan natin kung pag pinatawag sa Kongreso yan. Pupunta ba yan? Pag pinatawag sa Senado, kung pupunta ba yan? Baka iiyak yan ng parliamentary immunity. Di ba? Yung hindi pwedeng magpunta ang Congress sa Senate, Senate sa Congress. control at kung ano pa yan. So, ang Deputy Speaker at Representative si Faustino Boji III. Boji III ang inaasahang papalit kay Romualdez. Pagkatapos na rin, Majority Leader Sandro Narco, Marco, Sige, isang Speaker Marco, sa Marco, dito nga tayo may mga nakakasama kang miyembro sa PFP ni Pangulong Bongbong Marcos na si Negros Occidental Representative Javi Benitez, anak nga yan ni Bacolod Representative Albi Benitez, at mismo yung natutunugan o yung matunog na papalit nga kay Speaker Romualdez na si Congressman Boji D, DS Boji D, ay nakita na rin kanina nga bandang alas 10 ng umaga ay dumating na rin dito sa opisina ni Speaker Martin Romualdez. Kumpirmasyon nga ni Congressman Javi ay meron po silang party meeting o party leaders meeting ngayong araw. At mamaya meron din pa po tayo nalaman na meron din meeting with Lakas CM sa bandang alas 2 naman yan ng hapon. Ayan po muna ang latest dito. Marian, meron ka rin bang impormasyon kung bakit si Boji D ngayon ang sinasabing papalit nga kay Speaker Martin Romualdez? Gayong nabanggit mo rin yung mga ibang pangalan na unang naging maugong. Naririnig natin ayon sa mga sources at kinumpirma din ni DS Puno at isa nga si Congressman D na pinaka talagang nangunguna kumbaga doon sa listahan ng papalit kay Speaker Romualdez una dahil siya po ay kapartido rin ng Pangulo, Partido Federal ng Pilipinas, at ngayon ay nasa magandang pwesto na rin daw siya, Deputy Speaker. So yan yung mga nakikita natin na reasons or may dahilan kung bakit Ayan, so ang tanong, is this Congressman Boji D gonna be different from Martin? They are cut on the same cloth, hindi ba? I mean, kapartido, Deputy Speaker. So, ibig sabihin, kanang kamay. So, kung kanang kamay ito, magtatrabaho ba ito ng maayos? This is another Romualdez na nagkatawang ibang tao lang.
Oh, di ba? Kasi kaparehas, kapartido, Deputy Speaker, alalay ni Romualdez yan, ibig sabihin. O, so anong ibig sabihin yan? Di parehas lang ang niyan, ang gagawin yan. O, pero huwag kayo mag-alala, magbabantay tayo. O, kasi nga, sabi ko nga sa inyo, naging malakas ang boses ng taong bayan. Napakayabang nila, kesyo tumataas daw ang tiwala ng tao sa House of Representatives. Tumataas ang tiwala, bakit nag-resign yung Speaker of the House? Putang ina, puro kasi kayo mga sinungaling eh. Hindi nyo na lang kasi aminin na talagang wala na, bistado na kayo. Taong bayan na ang ayaw sa inyo, binabato na nga kayo ng kamatis eh. Oh, so yun ang kailangan natin malaman ngayon. Kung ito bang Boji D, nako, nawala ako. Kung ito bang Boji D ay magiging matino o hindi. Hindi natin alam. Sabi ko nga sa inyo, sabi ko nga sa inyo, itong palagay ko, baka tumakas na yan, katulad ni Zaldico. Pwedeng tumakas na yan, katulad ni Zaldico, yan si Romualdez. Kasi ito nga, lumabas na yung mga, luxurious na mga galawan, na mga kagamitan, na mga pamumuhay netong mga unggoy na ito na biglang nagsipagyamanan noong sila ay napunta sa Kongreso. Ito, panoorin natin dito sa report ng bilyonaryo. Sa gitna ng corruption probe sa gobyerno, lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle ni House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Ako po, lavish lifestyle. Anong sabi ng batas? Anong sabi ng konstitusyon? Bilang isang halal ng bayan, lingkod bayan, kailangan mamuhay ka na aayon sa sinasahod mo. Magkano lang sahod ng congressman? 300,000. Pukinangina, paano kayo nagkaroon ng mga ganitong property? Ang dami nilang mga eroplano. Hayop kayo. Isa lang eroplano ni Pastor Apollo Kibuloy, kung silipin ninyo, wagas. Meron pa siyang media outlet, meron pa siyang simbahan, meron pa silang kung ano-ano mga negosyo. Samantalang kayo, mga politiko kayo, paano kayo nagkaroon ng mga ganitong mga hinayupa kayo? Diba? Ito ang talagang karimari-marim na nangyayari sa politika natin. Sige, diretso. Ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets. Utangin na, bumili ng 2 jet? Gulfstream, mabilis to, maliit lang to. Ilang seater lang to. Pero pucha, para magkaroon ka ng ganito, it's either ikaw si nagbo-boxing ka, si Michael Jordan ka, si Kanye West ka, rapper ka, ganyan. Pero pucha, congressman ka. Congressman ka, may-ari ka ng ganito. Putang ina yan, yung mga congressman nga sa Amerika, mas malaking mga bansa yan, pero walang mga ganito. Tapos dito, ang malupit pa nun, nandito ka sa Pilipinas, tapos ang hirap-hirap ng buhay ng mga Pilipino sa Pilipinas, naka-aeroplano ka. Tangina, antindi talaga nitong mga kawatan na to. Kaya sabi ko sa inyo, lalayas yan. Aalis na yan ang Pilipinas. Kunyari, haharapin kaso. Hindi, biglang magkakasakit yan. Tapos magpapacheck up yan, kunyari. Di umano bali-balitang nakabili na daw yan ng villa dyan sa may Spain. Isa sa may pinakamahal na mga lugar dyan sa Spain. Lalayas na yan dito. Si Teodoro nga, meron na daw ibang passport Naka-ready mga yan. Pustahan tayo. Alam nila mangyayari sa kanila if not now, after this administration, alam nila mangyayari sa kanila na lahat ng mga ninakaw nila, isusuka nila yan. Pang takip sa mga kaso nila. Mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan, ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2.6 billion pesos. 2.6 billion pesos? Pucha, 2 ang binili. Saan ka naman? Hayop, no? 2.6. Di na kagad dyan. Di halos 5.2 billion na yan. Antindi.
Sa bagay, isang araw nga lang ng flood control project, 1.5 billion eh. Ang dami na pala natin sanang eroplano na bili, no, ng Pilipinas kung hindi magnanakaw yung mga nasa pamahalaan, no? Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Si Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Yan na, pinupull out na, dinadala na sa Singapore. O bali-balitang yung daw buong pamilya nasa hotel na daw sa Marina sa Singapore. Tinatangay na yung mga ari-arian, dinadala na. Kasi nga masisilip na sila. Sabi ko sa inyo sabi ko sa inyo, itong ginagawa ni Bongbong Marcos na to, na yung mga style niya bulok na magbubuo ng committee, magbubuo ng investigating body, committee, commission. Delaying tactic yan. They are buying time para lahat itong mga ito, si Zaldico, yan, si Romualdez, maano na nila yung mga kagamitan nila. Lahat ng mga masisequester sa kanila, maialis na nila dito sa Pilipinas. Kanya na yung style ng mga yan. Yung ginagawa ni Bongbong na, yung ginagawa niyang ubo-ubuo ng investigasyon ko, binibigyan lang niya ng proper, ng ample time etong mga to para yung mga illegal na mga gawain nila kahit papaano malinis nila ng konti. Yung mga papeles na pwedeng masilip sa kanila, ma-shredder na nila. At yung mga bulto-bulto, kilo-kilo, kondo-kondo na mga pera nila, iaalis na nila yan para pag sinilip sila ng mga mag-iimbestiga, malinis na. Mga style niyang bulok. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, pinapa-register na ng kanyang Misibis Aviation ang fleet nito. Partikular ang umano'y Gulfstream G350 na may halagang $36 million. Ang namumuno sa aircraft leasing business ang anak ni Ko na si Michael Ellis Ko. Diba? Meron pang aircraft leasing. Di ba nga yung nagdala kay Pangulong Duterte sa dahig di umano ay pag-aari nito ni Zaldico? Tayo ginamit ng administrasyon na ito. Yung mga aeroplano na yan, alam ko naka long term lease din yan sa Malacanang huling-huli na sa akto tong mga to. Meron din umanong 5 luxury Bell choppers ang Misibis Aviation na ginagamit para ihatid ang guests sa luxury resort ng kongresista sa Albay. Ng Tokwa, may luxury resort, may mga luxury helicopters. Sangka pa, mas matindi pa sila sa Amanpulo. Yung Amanpulo, isa lang ang eroplano. Pero sila, ilan ang eroplano, ilan ang chopper? 5? Wow, sana all. Zaldico, hindi naman yan bilyar, hindi naman yan pamilya ni Henry C. Hindi naman yan Gokong Wei, hindi naman yan isa sa mga pinakamayayaman sa Pilipinas. Paano nagkaroon ng ganyan yan? Ayun yung sinasabi ni Inday Sara na i-lifestyle check mo yung mga congressman mo kung talagang naniniwala ka na may korupsyon sa Pilipinas o kung talagang seryoso ka, BBM. Wala. Ayan na. Nai-transfer na. Paano pa natin abulin yan? Diba? Sa gitna ng yan, mga bossing. Ayan, mga bossing, yung mga nakulimbat sa inyo. Kayo ba ay masaya? Ito, pakinggan natin yung pag-iyak noong mga nakinabang kay Speaker Romualdez, yung mga sumasamba kay Speaker. Yung mga lahat ay dahil kay Speaker, ang bait-bait ni Speaker, lahat ng mga tupad, akap, AX galing kay Speaker. Ito, pakinggan natin ang kanilang sentimiento ngayong nilisan na sila ng tatay nilang magnanakaw. Resignation was the speaker forced to do so? Siguro nakita rin ni speaker na actually, to tell you honestly, matagal na rin naman na nagko-contemplate si speaker, dahil nakikita rin niya na
masyado nang tinatamaan din yung House, yung institution, at talagang mahal din niya yung Congress, mahal din niya yung mahal din niya yung administrasyon, lalong-lalo na administration of President PBM. So nakita rin niya na Tagal! Hirap na hirap magpaliwanag. Ang dami pang palabok. Diyos ko naman, kongkon. Ano, nararamdaman mo na ba? Malapit-lapit na kayo? Ang ina nyo, ha? Akala nyo habang buhay yung kapangyarihan? Akala nyo habang buhay, porket nananalo kayo sa mga distrito ninyo, akala nyo habang buhay kayong ganyan? Habang buhay kayong malakas? Putsang ina yan, ang pagkakamali nyo. Yan ang pagkakamali nyo. Kasi pag kinalaban nyo yung mga Duterte, kinalaban nyo yung taong bayan. Maaring naipakulong nyo si Pangulong Duterte. Maaring nagulo nyo pansamantala itong bayang Pilipinas. Sinira nyo yung reputasyon nila. Pero organic kasi yung mga tao na nagmamahal sa kanila eh. Ay, kami nga, nagtataka na rin kami. Bakit namin pinagtatanggol yung mga Duterte na yan? Hindi naman kami binabayaran ng mga yan eh. Hindi ba? Wala kayong ganyan. Wala kayong mga organic na followers na hindi umaasa sa mga pinagtatapal nyo na mga kaperahan. O ngayon, kita mo, hirap na hirap magpaliwanag. so kaya niya ginawa yung sakripisyo na at least to step down. Kaya niya ginawa yun, yung pag-step down, kasi para maitakas niya yung mga yaman niya. Kasi bulok na kayo, pistado na kayo. Kasi inilaglag na siya ng pinsan niya. Kasi inilaglag na rin siya ni Lisa Marcos. Ganun lang yun. Kaya umalis na yan dahil wala na, bistado na eh. Lahat na ng mga hindi nyo na kayang bayaran yung mga nahuhuli ngayon eh, na nag-tetestigo eh. Sa both sa Senado at saka sa Congress eh. Hindi ba? Hindi nyo na mapigilan yung pag-alagwa ng ng mga pangalan ninyo. Hindi nyo na ine-expect bigla lumalabas yung mga pangalan na matai-tai kayo eh. Para at least, yun nga, mas magkakaroon siya ng oras na harapin din yung mga accusations. Mas magkakaroon siya ng panahon para sagutin yung mga sinasabi, yung mga intriga. So, yun din yung isang dahilan kung bakit mas pinili niya na magsakripisyo para din sa institusyon at para din sa Big party. wala namang ganun. Siyempre, kung sasabihin mo na malungkot, siyempre, natural lang yun dahil... Yes, kawawa naman. Nalulungkot kayo. Bakit? Wala nang ayuda? Nabisto kayo? Nalungkot kayo? Kasi naman sinagad-sagad nyo eh. Pwede naman magnakaw ng unti-unti eh. Kapurit-kapurit lang eh. Basta palitan din natin ng magandang serbisyo. Alam naman namin magnanakaw kayo lahat ng mga politiko. Wala namang malinis sa inyo. Lahat kayo mga kawatan, alam naman natin yan. Pero kasi ang problema, nagnakaw kayo, wala kayong wala kayong ibinigay, wala kayong ibinilik sa tao. Buti pa si Robin Hood, pag nagnakaw, nagbibigay sa tao. Kayo hindi, nung ninakaw nyo, puta, binusog nyo lang yung sarili nyo. Mano ba naman nagnakaw kayo, tapos party lang, konti lang yung nakawin nyo, enough lang. Tapos, nyo pa rin, tapusin nyo pa rin yung proyekto. Puta, saan kayo makakita ng ninakaw nyo lahat ng pera, tapos yung proyekto, bakal? Pinabayaan nyo na maging ganun. Tanginang yan. Sobrang ganid nyo kasi sa pera. Napigilan kasi kayo nung panahon ni Duterte. Hindi kayo nakaporma. Kaya ngayon, putang ina, para kayong mga patay gutom eh. Para kayong mga baboy na kain na lang ng kain ng lahat. Basta makita, kain eh. Kahit busog, kain eh. Hindi nyo na nga kayang ubusin sa lifetime nyo yung mga nakuha yung mga pera eh. Tao lamang naman tayo. Naging mabuti naman si Speaker Romualdez sa mga congressmen. Naging mabuti, tingnan mo. Tingnan mo, naging mabuti daw si Romualdez sa mga congressman. Hindi naman niya kailangan maging mabuti sa congressman. Kailangan niya maging mabuti sa tao eh. So, totoo. Yung balita na busog kayo. Kaya malungkot kayo ngayon kasi mapuputol na yung kabusugan nyo. Galing mismo sa bibig netong kupal na ito na si Martin Romualdez daw ay mabait sa mga congressman.
Putang ina niyan. Ba't ka mabait sa mga congressman? No? Ibig sabihin, binibili mo talaga yung mga congressman. Dapat maging mabait ka sa taong bayan. Ganon. At sa institusyon, no, marami din siyang naging mga kaibigan ng mga miyembro ng Kamara. So, natural lang yun na may kalungkutan din. No? Pero yun nga, you have to move on. At naandyan na. Bagsak si Aiko Magkakaroon tayo ng bagong liderato. Ang lungkot ni Aiko Bakit? Bakit malungkot siya? Laglag yung balikat yabang-yabang mo 'Di ba? Yabang-yabang mo noon kung sigaw-sigawan mo yung mga nung Quadcom. Yung mga iniimbestigahan nyo. Bakit ngayon parang ang bait-bait? Sir, konti na lang, no? Pumayat ka. Nararamdaman mo na. Nararamdaman mo na umiliit na yung mundo nyo, mga kawatan na congressman. Hindi umano. House, nandyan si Speaker Bogie D na tingin ko sinusuportahan naman ng mga majority ng mga congressmen. May napakiusap ba siya, si Speaker sa bago? Wala naman. Ang sinabi lang ni Speaker na ituloy-tuloy lang yung suporta sa ating administrasyon at tuloy-tuloy lang yung trabaho. Huwag hayaan yung outside noise na maka-apekto sa trabaho ng House at saka siguraduhin lang na matulungan yung ating mamamayan at lahat ng programa na makakatulong sa administrasyon at sa ating mga kababayan. Wala na yan. Wala na yan. So laglag na balikat nitong mga kupal na ito. The day of reckoning is na talaga coming. Ito pa, sabi ko nga sa inyo, paano hindi magre-resign? Ultimong mga kaalyado nyo, nilalabas na yung mga pangalan nyo. Katulad nitong report na ito. Noong panahon na yon, just give you an example. Ang ina-allow lang namin ngayon is lahat ng in-unload na actual figure na in-unload sa PFDA, fishery reports. Nung previous bago ako pumasok, they were allowing unloading in private ports na kung sino lang maglista-lista. At ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. Putay ng kapal ng mukha, no? Marami pati isda. Putay, walang kang kabusugan, Saldico. Lahat na ng project sa DPWH, flood control, karamihan sa'yo, sa kinuha mo. Putragis, pati ba naman isda? Gusto mong kainin lahat? Lahat gusto niyang angkinin. Lahat, ganito katakaw. At saka itong Terry Ridon na ito, taga Bicol to eh. Hindi ba? Bicol Saro, yung si ako Bicol, parehas party list representative diyan sa Bicol. Panay ang tanggol nito eh kay Zaldico eh. Ngayon, di ba? Yung laki ng butas ng ilong niya. At saka yung laki ng pisngi niya, putang ina, mukhang cartoons Makita mo, nung lumabas yung pangalan ni Zaldico, lahat ng tao diyan sa Congress nag-ubuhan. Alam na kasi nila kung ano yung mga modus operandi ng mga hinayupak na yan. Pinagtatakpan nyo pa eh. Alright. But very clear, no? Okay. Diba? Okay. Sarili mong investigasyon sumabog sa mukha mo. Milagro to ng Panginoon. Hindi to gawa-gawa ng tao, hindi to gawa ng rally. Milagro to ng Panginoon. Kayo mismo ang naglalaglagan sa mga pagnanakaw nyo. Na kahit gaano ka pa kagaling na magtago, putangin na yung baho nyo ngayon, wala na. Yung kumbaga yung lalagyan ng bagoong, butas-butas na. Kahit anong takip mo, lumalabas na yung baho kahit saang anggulo. Wala na kayong pag-asa, unti-unti, you're sliding down na. Papunta na kayo sa pagbagsak talaga. At dahil yan, saan? Sa intervention ng langit, tandaan nyo.
At dahil din meron ng intervention ng langit, yung mga tao unti-unti nang nagigising. Huwag kayong mag-alala dyan sa mga nasa batasang pambansa na hindi tayo kumakapal. Huwag kayong mag-alala. Unti-unti, mayroong paraan ang Panginoon para ayusin ang lahat ng problemang ito na dulot or ginawa ng mga salot na mga ito. Oo, kapit lang. May ano yan, mayroong ano yan, may matinding mga mangyayari pa sa mga susunod na araw. So pag-usapan ho natin, how many times have yung pong TPJ had actually been able to Saldi ko yung sinabi, biglang TPJ. Halatang halata rin tong gagong to eh. Pag-usapan nyo si Saldi ko para kasi si Saldi ko na nga yung binitawan. Di sana doon ka na kumuha ng itatanong mo susunod. Mapipilitan na lang siya dahil pahiyang-pahiya na siya sa mga nasa paligid niya eh. that they were the top importers? I don't have the figures, Mr. Chair, but palagi sila nasa top kasi they have the biggest, one of the biggest volumes, Mr. Chair. All right. Sige po, you mentioned Congressman Zaldico, so do you have more information about that? Well, I only have personal knowledge on the 3 companies he wanted me to give allocation kahit na may formula na kami. Hindi ako pumayag magbigay ng kahit isang container sa kanya sa 3 nominated companies niya. At ang isang kumpanya doon, pangalan pa, ZC Victory Fishing Corporation. Can you state all the other companies? Daming kumpanya no, ZC, Zaldico, Fisher. Pati isda, putang ina gusto niyong ubusin. Walang kabusugan, kaliit-liit na tao, putang ina lahat gustong kainin. Bang klase, no? Companies that you're mentioning. I don't remember as of the moment kasi biglaan itong mga ano natin. So ano po yung gusto niyo pong banggitin about that? Do you feel that there is a conflict of interest there? Hindi naman. Ang sinasabi ko lang, we were being forced at Kaya niya sinasabi yung conflict of interest kasi gusto niyang banatan si Toby Chanco dito. Si Toby Chanco kasi isa sila sa pinakamalaking tawag dito, yung harvester ng mga galunggong dahil taga Malabon niyang mga yan eh, buhay nila. Bago si maliit pa si Toby Chanco, nandiyan na yung kumpanya nila. So gusto niya mangyari, si Toby Chanco i-connecta doon sa issue na yon ng conflict of interest. Bugok, sabi nga nito ni hindi matagal na sila. Bago pa man pumasok sa politika yung mga yan, negosyo na nila yan. Mga ninuno, negosyo na nila yan. Tsaka pinakamalaki na sila, pinakamalakas na talaga sila noon pa. Hindi lang ngayon. Okay ka lang? that time to give him 3,000 containers of fish. Putangin na 3,000 containers. Aldi ko, saan mo yung sasaksak sa bibig mo? Daming isda nun. Galunggong. Anong gagawin? Putangin na ibang klase talaga. No? Gusto niya maging baka pati bigas, baka pati baboy, merong mayroong kinakatkong to si Zaldico. Gusto niya ng allocation na sobra-sobra, mga libo-libo na container. Ang dami nun. Isang buong pier yun na hayop talaga to. So, kaya pala mayroon siyang sariling resort. Gusto niya yata magtayo ng pier. Which I did not agree. Well, very important that you mentioned being forced. No? What do you mean by being forced, actually? Well, pinipilit na kami mag-issue ng import permit while we already have a formula. No, which ito nga yung formula na lumabas and it is very clear na fair to sa So yan, it just shows kung gaano ka-corrupt talaga itong si Zaldico na ito, na hindi lang sa construction, pati sa agrikultura nangungurakot ito. And yung meron pang isang sinabi si Villanueva noon na pati daw sa DepEd kumana ito, pati sa Parmali. Bang klase, pati sa medical supplies. O sip mo, meron na siyang sa construction, meron pa siya sa agriculture, meron pa siya sa education, meron pa siya sa medical supplies. Kanyang katakaw ito. Kaya nga dapat talaga iniimbestigahan itong mga to. Unti-unti mga bossing. Unti-unti we are getting there. Oo, kapit lang. Huwag kayong masyadong kabahan, huwag kayong masyadong mainip. Unti-unti. Lahat yan. Hindi na kukuha sa santong paspasan. Lahat yan nasa tamang pagkakataon, nasa tamang timing. Ipagpasa Diyos natin, kusang gumagalaw ang langit, ibinibisto ang kasalanan ng mga ito at isa-isa na silang nalalagas. Di ba sabi ko nga sa inyo, nagsimula yan kahapon sa budget hearing ni VP Sara. 1 year before, lahat ng mga congressman binabanatan siya.
after 1 taon ng pakikipaglaban natin, after ng 1 taon that Inday Sara resisted na babuyin siya at gamitin siya ng gobyernong ito, see what happened? Dadalawang tao na lang, bobo pa. Yung gumisa sa kanya. At lahat ng mga nandoon, seconded the motion na i-terminate yung kanyang budget hearing. Di ba? Unti-unti lumalakas na tayo. Unti-unti nagkakaroon na tayo ng linaw. Kaya kapit lang mga kababayan, saglit na lang naman yan. Wag na nating masyadong madaliin yung pagkawala ni Marcos sa kapangyarihan. Basta nawala na to si Romualdez, one win at a time. Ika nga, wala na si Zaldico, tumakbo na. Nasa ibang bansa na. That's dalawang ulo ang tinagpas natin dito sa Kongreso. Aabangan na lang natin na magiging trabaho nitong bagong speaker. Maraming salamat mga bossing. Kita tayo ulit sa susunod na vlog. Pasensya na kayo. Nuubo-ubo pa ako. Pero kahit na hindi tayo makahinga, hindi tayo makapagsalita, walang boses, laban pa rin. Kailangan nating bumatikos sa mga kawatan dahil ang mga magnanakaw o mga kriminal hindi nagpapahinga, kaya hindi rin tayo magpapahinga. Mabuhay mga kababayan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang